yung pina-force ng TLPH. Pero again, for both sides, no, yung export maganda sa Onyx Philippines, maganda rin naman yan for TLPH. Kasi nakuha nila yung Farsa, so medyo bawas yung mga heroes na kaya magtanggal ng Firaga Armor. Oo, yung Firaga Armor din talaga yung talagang binapantayan. If you are an export, kapag kaya ma-burst, medyo pangit mag-export. Pero mukhang kukunin na nga nila dito, as you said, Midnight, the Lancelot locked in for King Kong. At show naman para kay Brusco. Para bang bumabalik tayo ng Season 7. Pero ito na, easy focus pick-up mula dito sa side ng TLPH. This is the Game 1 draft of our Grand Finals. Best of 7 ang ating galawan para dito. At kung titignan yung mga hero nila, Chantel, sino ba sa tingin mo yung makakalamang sa napaka-important at crucial na early game ng Game 1 na ito? Actually, sa early game dito, halos pantay yung dalawang teams natin. Just so happen na in terms of mobility, mas mabilis kasi yung heroes ng side ng Onyx, side ng TLPH kasi meron sila Matilda and even yung Baksha nga dito. It's all about the rotation. Most probably para dito kay Brusco, kailangan lang niyang malaman kung nasaan si Cartizzi kasi meron siyang taga-sundo dito sa hero ni JP. Actually, mabilis yung, yung jungle pathing ng dalawang jungles. Palitan lang talaga, no, para sa game number 1. May mga counterpick tayong nakikita, ibang disiplina at ibang mga playstyles. Pero isa lang ang katotohanan, isa lang ang mananalo sa game number 1. In finals, Casters, pasok! Ang unang hakbang sa pagiging immortal ay magsisimula na. Handa na ba kayo, Champions Arena? Grabe! Let's give it up, nandiyan ba supporters ng Team Liquid Cavalry? Make some noise! At syempre, hindi naman magpapatalo ang Sonics! Grabe! Nararamdaman natin yung tensyon at sinabi nga natin na isa lang ang tatanghaling kampyon bago matapos ang araw na ito. Pero balikan natin muli dito sa Sonics or Onyx, ilalabas si King Kong yung kanyang Lancelot. Mukhang ito yung pinaghandaan ni King Kong sa buong regular season. Lumabas yung weakness ng Onyx Philippines, yung inability nila na i-flex si King Kong na kapag umabot ng second phase at wala na silang jungle hero, doon sila napupuruhan. Pero ngayon may sagot sila laban sa Liquid Philippines. Lancelot pa sa harap ni Cartizzi. Yun nga eh, imaginein mo Carl Tusok, pinapakitaan mo ng Cartizzi, sobrang iconic talaga ng hero na yan. And meron pa nga siyang skin, di ba, ng Tusok. Sa kanya pa yan. Sa kanya nahahalin tulad, di ba? Kumbaga may Filipino translation yung teasing nga, sabi ni Chantel, tusok talaga yon. Pero ngayon, nakita natin yung harapan. Of course, onto the top lane, kailangan din natin bantayan dito si Kelra at si Hoeb. Alam naman natin si Kelra, may MSC title to. Meron siya pinangahawakan experience. Pero para sa TLPH, ito yung mailap sa kanila Midnight eh. Oo, ilang seasons, ilang taon, ilang MPL yung kinuha nila para masubukan ni Carl yung MSC title. Pero ito, Sanford. Ayun na, magkakasubukan. Phantom Execution and Tornos from King Kong. Pero lalayo na muna dito ang Team Liquid Philippines. First turn will actually available na at sisimula ito ng Onyx. Yeah, it's all about the attendance na nga lang din doon. Pero may namumuong tensyon, Sanford with Dark Wave at Cartizzi uuntog doon. Ayun na, nabangga, Feather Airstrike, atras kagad Super Prince. Wala pa siya level 4 dito, pero nauna ang first blood para sa Onyx Philippines. Si Chanji kagad ang napatay. Pero naman sumama na kagad si Guerra. Kailangan niya ng tulong. And this time ay namatay si Sanford sa laban na yun. Family Sunday! Ano kagad nag-family bonding? Yung super family, imagine mo yung gold lane nasa turtle, first turtle. Ayan na, wait lang hindi pa pala tapos kasi nakuha din ng Onyx Philippines yung unang pagong habang si Carlito ay binababara ng grab King Kong again ang makakakuha. Di ba tapos? Pumasok na rin si Brusco, meron siyang sipa. Nabitawan na nga kagad at sakto yung target kasi si Sanji ang hinabol pero wings by wings. Para makatakas ng Sanford, nakabawi din. Grabe naman, 3 minuto pa lang 1 minute sila nagsuntukan doon. 4 yung namatay. Pero overall, Onyx Philippines taking the advantage. Tinahi ni King Kong yung early skirmish kanina. Maganda yung attempt ni Cartizzi na bungguin kagad si Super Friends with a feathered airstrike na force nila yung flicker. Pero nandoon si Kelra. Nakakuha sila ng 2 kills kagad. And then yung constant zone mula kay Zushin, yun yung naubos na sagot dito mula sa TLPH. Tsaka ayaw talaga nila na somehow ipa-analyze yung nangyari doon sa Turtle. Imagine mo, Turtle, nagkaroon ng triple
na-score on to kill score ang Onyx. And for TLPH, may tila ba nag-audition din sila. Isa-isa silang pinabagsak. But checking onto the rotation naman, mamaya pa natin expect talaga, especially onto our Infinix in-game equipment. Di pa naman settled yung kanilang mga first items. Ano pa naman, chillax pa ang mga Onyx peeps dito kasi late game pa technically yung timing nila. Pero for TLPH, malaking concern to kasi you have this lineup na supposedly dapat gana ng early to mid game with the Baksha and Matilda combo. You're supposed to give space for the Granger na pag umabot sila sa Skypiercer timing, malaki yung advantage na nabuo nila. But so far, Onyx Philippines is the one holding that advantage. Yeah, and gusto ko lang balikan yung sinasabi mo about sa rotation. No? Kung titingnan natin at ikukumpara ang Onyx Philippines sa TLPH, talagang malaki ang kalamangan ng TLPH dito. Imagine mo, meron kang Matilda na pwede mag-guiding win kung saan papunta. Si Sanji naman, lilipad-lipad lang para munting ibon. At ito namang si Carl TC, gugulong-gulong lang. So kahit saan sila gustong magpunta, go kagad sila. Oh, wait lang go din ata dito. Grabe yung bonding talaga dito ni King Kong na Kirk. At sinabi nga natin, na-expect sana natin sa TLPH yung earlier. Pero Midnight, ano ba yung afford muna ngayon ng TLPH? Kasi hindi gumagana yung Matilda comp nila. Say, let the Carl TZ stand on the front line. Kaso problema, binibigyan sila kagad ng Onyx. Ayun na, pinagtutulong-tulungan na dito si Carl TC. Phantom Execution ay ginamit ni King Kong para lang makatakas. Kasi alam niya na medyo mahirap ang kanyang pagdadaanan sa kamay ni Sanford with the Dark Wave. And yung ultimate ay available din naman. So ngayon ay Pagong ay hawakan na rin Brusco. And also, nag-flicker doon si Sanford Midnight. So alam ito ng Supersonics or ng Sonics na tila baka hindi pwede mambigla-bigla dito si Sanford. Inuubos nila yung oras nung TLPH. Ito yung capacity ng Onyx. Yung lineup nila is meant to just dance around Team Liquid Philippines. You have the Zushin na mangzuzone lang ng mga frontliners na force yung mga mobility spells mula sa TLPH. And even si Brusco at si King Kong, ang dami kasi nilang dash. So even if nag-enjoy dito yung Phobius, wala naman sila makonvert na kills. Yeah, kumbaga lahat ng oras dito ginagawa lang Onyx high. Pero ngayon, naglatag din si Sanji ng kanyang Feathered Airstrike. Pero look at the turtle. Ito pala yung dance ng TL. Yun nga Tsaka may trade din na ginawa doon. Sinuko nila yung Pagonga kasabay. Dotore doon sa may bandang ibaba. And 1.4K na kalamangan para sa Onyx Philippines. Pero may salubungan na naman sa gitna. Kaya lang sabi ni Super Prince, hindi, huwag na muna tayo makipagsabayan pa. Ito yung professional buy time ng Onyx Philippines. Alam nila late game sila. Second turtle, usually wala talaga silang pake. Binibigay nila sa kalaban nila, pero it's not for free. Kasi ang ginagawa nila is cha-cha dance. So, cha-cha na dance pa. Yung literal na nakikipaguluhan sila against the enemy, and then hahayaan nila si King Kong mag-farm sa kabilang side ng mapa. Pero sa may bandang taas naman, ayaw nila hayaan na malugyan din naman. Of course, doon sila Sanford. Pero Brusco, ito na yung kick. Ayun na, nahuli ka agad at hindi yata makakasapak. Wait lang si OM, nagamit yung figure. Pero nabigpit din Super Prince. Si Kero nakuha ng kill habang si Kikoy namatay. Atrasa muna dito ang Onyx Philippines. Dito na yung rescue. Dito na si Cartesi at hinahabol si Super Prince. At makakataas pa retribution ni kinamit. Wala na siyang beacon dito pero yung flicker ay na-force din. And this time ay sa may bandang gitna naman Kirk versus Sanford. Kaya lang may kasamang dalawa. Ngayon makakatakas ba? Ihinatid din paatras. Dito si Sanford. Grabe yung atras sa bounty ng dalawang team na to Pwedeng umabot ang Riyadh yung lipad dito ni Sanford. Pero again, Onyx Philippines, even though namatay si King Kong, nawalan siya ng puncture under the tower, nakakuha ng kill na naman si Kelra and si Ohib din yung namatay. So this is just TLPH's timing closing down. Kasi for Onyx Philippines, masaya sila sa trade na nakukuha nila kasi nakaka-farm si Kelra. And somehow, tug of war pala yung nangyayari dito. Kasi meron mang guiding win dito si JP. But imagine, with the Lantern Flare na meron si Super Prince, lagi niyang nami-misplace yung mga inililigtas din. Yun nga Tsaka ang maganda dito para sa Team Liquid Philippines, hindi naman sila super duper nagpapahuli. Pero sabi na, sige, walang mahuhuli dito sa laban na ito. Nakasima pa si Pulucho pero hindi sapat para makatulong ang kumula ng Onyx Philippines. Si Sanford dito ay dumadamba pa rin. Pero doon sa may bandang iba pa, may ginagawa pa rin si King Kong. Nakakuha naman ng tower dito yung TLPH. They get a kill as well onto Brusco. They are gonna be happy with that. Pero ang matindi talaga dito, yung ngiti nung Sigma Jungler. Ang daming farm ni King Kong na nakukuha mula sa kanyang pattern. Ayan na, nabitbit si Ohim. Naku po, siya na naman ang naging kabayaran. Habang gulo-gulo si RTC, ang magiging punta si Kera. Wala kaganap pa parehas na main damage dealer na magkabilang kubunan. Si Super Prince binababaran lang na natin pa yung kanyang mga kalaban. Pero mamamatay pa rin siya. JP makakaalpas. Ngayon nakasaling daw yung grab. King Kong si Brusco. Ito na, tamas. Ahina. Pinipirmahan ni King Kong. Ngayon naman nandun yung Dark Wave. Pasok si RTC. Tatakas pa din si King Kong. Paano yung gamit niya. Pero si JP magbibigay lang ng extra shield with a guiding wind. Si King Kong ay namatay sa kamay ni Carl.
Primal Instincts from TLPH. Pindutan malala. Hindi naabot ni King Kong yung kanyang target. And they get a clap back against Onyx Philippines. Carteezy as well, finding Kelra on the back line. Ang laki nung kill na yun. That was Kelra being shut down. And with that clash alone, extended clash yun na-eliminate nila yung gap na meron kanina ang Supersonics. Yep. Pero ngayon, babalik tayo. First Lord na kanilang pinagkakaguluhan dito, Burrito. Ayan na, nakuha na yung unang Lord ng laban, Bruce Coleman. Ano magiging target? Hinahabol ni Oheb. Pero dun sa kabilang panig, si Kirk ba ay nagamit na rin yung kanyang spread. Hahabol si Carteezy. Meron ba siyang grab? Yes sir, pero go nga ba? Ang Onyx Philippines dito hindi kasi babasagin lang nila yung Torres sa gitna. TLPH getting good recovery from Onyx Philippines. Oheb getting a lot of kills na pampapawi niya rito. Ay nakinagandahan dyan, may mga numero yung Sky Piercer niya ngayon. So for Onyx Philippines, hindi na sila ganun kasaya kapag mabababa na yung mga HP nila kasi kahit makipagsayawan sila, isang baril lang, isang kalabit lang ng bala mula kay Oheb ay pwede sila maging kwento. Nung una talaga, to be honest, diba, TLPH, nag-struggle sila na paganahin nga yung Matilda onto the early facing. Pero yung mga extended clash pala yung pinakasusi nila dito para mabaliktad. Yes, kasi kapag nawala yung kapag na-burn yung heavy crossbow dito, pwede makapaglaro si Carteezy sa unahan dahil napakakunat ng backshot. Tulad ng ginagawa niya ngayon, napakataas na ng kanyang sustainability, especially with this blade armor. Yung mga damage ni Kelra at ni King Kong, nakikiliti yung gulong ni Carteezy. Grabe, napakakuna talaga, no? Parang gulong ng truck kung habulin. Itong si Carteezy. Alam mo yung gulong ng truck daw, kahit sipa-sipain mo, kaya suntok-suntokin mo yung parang wala. Pati kasi ikaw pa masasaktan Ikaw pa masasaktan eh. Oo, kumbaga hindi mga pako, mga tinik ng isda yung mga dinadaanan niya dito kapag wala nga yung heavy crossbow. Yep. And as we mentioned, balik tayo sa damage dealt naman. Kanina struggling si Sanford, pero siya yung highest ngayon, ha? Yeah, kasi yung ano dito, no, yung mga frontliners ng Onyx na sustain na ng Phobius dito for TLPH. And na-allow na rin na yung TLPH kapag sumusugod dito, kailangan na isipin ng Onyx Philippines kung mag-e-engage sila o hindi. Kasi si Carteezy kanina pa, inuuna niya rito yung mga yung mga supporting cast, inuuna niya sila Super Prince, inuuna niya sila King Kong. Kasi pwedeng siya ilabas ng Guiding Wind. Hindi sila matatakot basta-basta. But for the Onyx naman, kanina lamang na sila. Pero ano ba yung bit of a struggle ngayon? Kasi kahit si King Kong nahihirapan dumash. Ating pwede nilang i-kite yung mga heroes dito ng TLPH. So far kasi, yung mga targets na nasa harap ng Onyx dito, ang kukunat eh. Literal Brusco Brothers, yung Baksha, yung Phobius, allowed lang silang gawin yung mga gusto nilang gawin kasi nga may Guiding Wind pa, may shields pa nanggagaling mula kay JP. Tapos, yung commitment nila hindi ganun kadali kasi kapag tinamaan sila ng stun, ang daming burst na pwede manggaling sa Liquid, especially coming out from Oheb. Yun nga, no, ang laking problema talaga or ang daming problema na kailangan mong atupagin dito sa Onyx Philippines. Kasi bukod sa mabilis yung rotation nila, mabilis sila makaresponde dun sa mga teamfights, ang bilis din ng nagiging action kapag may mga teamfights sila na nililinis. And looking at the Infinix in-game equipment, Midnight, kaya rin naman masakit na dito si Sanji. Ito na naman yung pasugod talaga kasi naka-glowing one na nga. And imagine, di ba, wala na siya kakatakutan masyado. Yeah, may Genius Genius 1 1. pa, additional penetration, and si Kelra dito hindi pa tapos yung kanyang Malefic gun, so wala pa yung penetration versus the Blade Armor, and also against the defensive capabilities of the Phobius. Dominance Ice nga lang eh. Yung hawak ni Sanford, panlaban nito kay Kelra, pero kasi ang ka-1v1 ni Kelra dito, yung yung glue tsaka yung Zushi, ka-1v1 pero dalawa eh, no? 1v1 sa dalawa. Diba? And nakikita naman natin ngayon for TLPH, lamang sila doon sa mga extended, sustainable team fight. Pero mukhang dito rin sa mga pickups gusto nila magkaroon eh. Oo, ang bilis ng responde dito ng Onyx Philippines. Tsaka ng Team Liquid Philippines, right after nung bangga ni Carteezy, parang bang automatic na alam na ni Sanji na bitawan ko agad yung Feather Nation. Doon pa sa pinakadulo, no? Kumbaga ginagawa nilang naglalakad na stun. Well, gumugulong na stun. Gumugulong. Si Carteezy, kapag may tinamaan, Feather Strike agad. Tapos nakita mo yung damage ng Onyx. Kiniliti nila si Carl. Isang shield lang yun eh. Mula rin sa Matilda. Lalo ngayon, kumpleto na yung Sult Kiras. Yeah, tumataas yung total heal. Ayan o, ayan o. Kaso ito na naman, Kelra, tatakbo na lang muna. Bandang gitna naman, nahihirapan din sila Super Prince kasi mga ganun chase, malakas yung TL. Naku, 4v5 itong laban na ito. Si Kirk ay napaspread na rin. Ngayon, magsisimula na King Kong. ang Lord na ito. Hinahabol ata ni King Kong. King Kong Ayaw versus pala Carl. pitin. Sabi ni Carl, sige, King Kong, panoorin mo kasi yung M2 World 2v2. Championship. Ganito mag-Lancelot. Umit na nga si Sanford ngayon ay hinahabol. Oy, Pero, sa likod! ay, nakakuha ng kill doon sa may bandang likuran. Naku, 4v4 ang magiging laban. Yung Lord ay i-reach. Si Sanford ay mapapa-flicker. Habol din si Kirk. Ngayon tatabahan din. And available pa yung kanyang grab. At nakasampa na nga Carlito. Nakuha yung Lord. Pero may
palakpakan din. Mamamatay ang gold standard. Same with this one. Super Prince ay tutumpa din sa kamay ng TL. Oh my goodness, TLPH, it started off as a mistake. Naiwan nila si Sanji sa likuran. Maganda yung nahanap na entry point dito ni Kelra, shutting down the Forza. Pero Cartezy, with a quick turn, binalagan niya yung Lord. Sabi niya, guys, alam kong sinabi ko sa inyo, chill kayo, pero huwag niyong iwan yung Lord. Diba kanina nagre-ready pa lang ako na kapalit dalawang buhay dito for the Lord para sa TLPH pero hindi sila pumayag. Oheb also going for the double kill. You mentioned Sanji making a mistake pero mission failed successfully pa nga yata yun. Oo, nag-U-turn eh. Si Cartezy sabi niya, teka lang boss, may naiwan ako sa bahay. Bumalik bigla no? Pero mabilis din lang naman na matutunaw ng Onyx Philippines yung Yeah. Lord na dumamba doon sa may bandang itaas ngayon. Round number 2 ba? 2.7k ang gold lead. Yeah. And JP at itong si Carlito, sila lang talaga yung umaabante at nanggugulo sa Super Fam. Pero Midnight, they're getting the right target. Naabot na nila si Sanji pero bakit struggling pa rin ngayon na yung Onyx? Wala, nung dumating yung gulong, ang hirap eh. Kumbaga si Kellet sinusubukan niyang butasan, pero sabi nga ni Burrito kanina, kahit anong sipa mo, wala eh. Hindi mo mabutas. Napakakunat nung back siya ngayon. And imagine, 2v3 yung laban kanina sa Lord. Medyo malayo lang si King Kong, kaya hindi na nakuha yung Lord. And nandoon na si Cartezy, hindi na siya nagkamali. Na-retry niya na yung Lord this time around. And this puts a big advantage to the side of TLPH kasi ngayon hawak nila yung mapa. Pero ito lumalaki na yung farm dito para kay Kelra. Ang biggest concern na lang ng Onyx Philippines is finding the right target and making sure na kapag nahanap nila si Oheb, wala si Cartezy sa teamfight. Kumbaga, yun naman yung gusto nila mangyari. Kaso nga lang, lagi hinahain ni Cartezy sarili niya. O, ako na lang lagi, ako na lang targetin nyo. Oo, napakakunat ba naman eh. Imagine, ayan tinan mo, O, diba? pinagkapas. Grabe. Ano yung Shield of Spirit. And nagpapasalo lang tinan mo, Thornlose ay nagamit din ni King Kong. And hindi man lang bumabakat dun Ayan na sa naman. HP bar ni Carl. Ayun, hinil lang pabalik. Diba? Ayun na nga yung kill. Ngayon, Sanji, Federation gamit. Si Carl Kata magiging target nila dito. Kasama naman ni Grab Grab. Pero gugulong-gulong din si Carl. Si Carl ay pinunta ka agad si Carl pero kailangan tumakas. Grabe! Kaya lang nakakuha din ang kill. Kirk ang natumba. 4v5 ang magiging laban. Naka-flow naman yung Onyx Philippines sa may bandang itaas pero pwedeng sumugod dito ang TL. And hindi pa sila tapos, lumalaban pa sila. May minion wave pa sa gitna ng lane. Onyx Philippines, can they defend? Nalinis naman with the Thorn Rose. Pero look at Cartezy. Kita mo yung teamfight kanina. Sabi niya, hahatiin ko yung teamfight ng Onyx. Tsaka Pinasok niya yung Iritel. Tsaka nandun siya sa KK connection. Anong connection? Sige, pagsasabayin ko kayong Oo. harangan. Sabi niya, wag niyong lalapitan yung baby cakes ko. Tama rin naman. Cartezy 2025, ready na sa mature roles. Grabe ka naman, Carl. Napaka-clingy mo naman. Ayaw mo na may tumatabi sa baby cakes mo. Okay lang yung pagiging seloso niya dito ay gumagana. Naging selfish man, pero pumapabor kasi to para sa Team Liquid at ngayon. Very selfish approach din talagang ganun kasi alam niya, for the Onyx Philippines, walang shredder. Oh, tsaka na-realize ko, sabi niya, tatlo tayong K. Tara, sama-sama tayo. Oy, wait lang, hinabol na si King Ayun Kong na naman, dito. ayun na naman, oh. Execution ng force kagad. Cartezy. Pero si Cartezy, hinahabol pa rin niya, pero nasa lupong. Di Brusco dito, available naman yung kanyang immortality. Pero dadaba si Kirk. Siya na sa nag-absorb likod. ng damage. Kaya hindi nila alam, nandun sa may right mid. Sprint, Left mid push. Pasok si Sanford. And this time, nakasalib din itong si Kirk. Pero inilalayo lamang doon sa Super Fam. Look, Cartezy! Kaya na napagtutulungan na! Tumba si Kirk, ladies and gentlemen. 4v5 ang magiging laban. Si Super Prince, pina-flashlightan lang niya si Cartezy. Pero walang Oh my mapapapigil. goodness. Grabe yung barricade na ginagawa dito ni Carl. Ayan, No oh. joke. If ikaw ang Onyx Philippines, bad trip ka na rin sa backshell to. Wait lang ha. Naku, naubos ata. Naku, wala na ata sa dash. And si King Kong, kailangan lang sidestep. Pero nandoon si Oheb at monster kill na siya. TLPH outmaneuvering Onyx Philippines. Very well covered. Hinaforce sila dito. Prince! Grabe, dalawang bagsak. Damage sa isang katutak. Diba? Talagang siksik-lik-lik na naman yung nakikita natin. And it all started na naman sa pag may napapansin si Carl. U-turn lang ako babalik. Oo. Gulo-gulo na naman. Grabe ito, na-miss ni Oheb to. Sabi niya, ganito ako nung naglaro ko dati nung nasa blacklist pa ako. 4 Protect 1. 4 na miyembro ng TLPH. Hinaharangan yung Onyx Philippines. Hindi mahanap ni Kelra yung favorite niya na 1v1 sa mga Granger. Kasi ang nasa harap niya, yung gulong ng Liquid. Oh, tsaka hindi lang yun ha. If ever man kasi na maipit si Oheb, nandiyan palagi si JP. Diba? So umaangkas kagad siya kay JP. Dad,
hatid mo ako, sunduin mo ako. Iba na. Ginagawa ni Brusco yung best niya kanina nung hinabol si King Kong, hinarang niya yung sarili niya Yes. para sa kanya mauntog. Pero Midnight, with what is happening right now, they getting the lot of ideas, maganda yung targeting, pero yung struggle, ano bang pwedeng i-answer talaga dito kay Carl TZ? Kailangan talaga makahanap ng ng ibang angle dito. Actually, yung solution mo kay Carl TZ is huwag mong pansinin yung backshot sa totoo lang. Kailangan nilang ma-zone yung ibang members dito no na para makapagbigay ng entry point kay Kelra. Siguro sipa, magical kick mula rito kay Brusco onto Oheb, pero so far kasi ang hirap gawin yan kasi kanina pa sila hinahunting ni Sanford eh. A lot is at stake doon sa sipa na yun, pero bandang baba, nagon yung puwersa ng TLPH. May Lord silang kasama dito, Burrito. Mukhang makakabasag na naman sila ng torre. Hindi makalapit yung mga miyembro dito ng Onyx Philippines. Pero sumama na rin si Sanji. Sugot. Nilayo pa yung position na yun. Ngayon si Bruce Yunman kailangan matras. Papasok si King Kong dito pero baba na ng kanyang buhay. Namatay na kagad si Monster Mage. Lord na available pa. 4v5 magiging laban. King Kong pinipilit lang tumipensa. Same with Brusco. Si Sanford ni buhay pa rin. Nagtatatalon na. And this time ay makakasalib din itong si Kirk. Ilalayo mo na din ng Team Liquid Philippines. Si King Kong busy lamang siya. Naikita yung mga wave. Ang kakapal pa ng mga minions dito ngayon. Si Pedro Tracy nagamit din ni Sanji. At kailangan inumayo. Pero si King Kong ay nakapitas din ng isa. Kirk, nagiging ano na siya dito. Sinasalo lang niya lahat ng mga bala mula kay Oheb. Lalayo muna dito ang Team Liquid Philippines at upos sa mga base turrets. Makaka-defense pa ang Onyx Philippines. Magandang play mula kay King Kong, shutting down Sanji. Actually, tatlo yung nag-try. Yeah. Papatay yung Farsa. Try until you succeed. Nakuha naman nila yung kill dito kay Farsa, pero super commendable nung pwestuhan ni Oheb. Tama. Hindi siya nag-overextend. Nandun lang siya sa likod ni Carl. Nasa likod siya ni Sanford. And lagi naka-ready yung guiding wind. Katulad nga na sinabi mo, you have to look at it at a different angle. Nakuha ni King Kong yung magandang angulo nga doon. Kung tatlo na kayong sumubok, akong pangatlo, this is going to be the charm, kumbaga. At ngayon, for TLPH, sabihin man natin nasimot nila yung base, pero medyo delikado na nare-reach that far si Sanji. Yeah, kumbaga, may nakikita ng butas dito ni King Kong nilaro, pero konting error na lang ay, actually yun yung nakakatakot ng for Onyx Philippines. Pag nagkamali ka pa, base na lang yung naiiwan. Ang hirap nito no para sa Onyx Philippines pero hindi pa rin imposible. Nakikita na natin yung damage ni King Kong and yung right targeting mula doon sa kanyang mga puncture, tornos, phantom execution. Sobrang hirap kalkulahin yan kasi once na hindi ka makatama doon sa puncture mo, mahihirapan ka ng makaalpas lalo na. Sama-sama palagi ang TL. And you mentioned nga na hindi na nila afford yung errors man yan or window na ibigay sa TLPH kasi ipo-force na naman nga yata ito! Ayan na, sumama na kagad ang Team Liquid Philippines at diretso na sa kanilang stampede. Sanford dito, sinasalo lang yung damage. Atras mula Super Freeze, ang baba ng buhay, down to 40%. Pero si Cortese, medyo pumupunta dun sa kabilang street, pre. Hinaharap niya si King Kong, pre! Sabi niya may Lancelot dito kung okay, dito ako pupwesto eh. Parang Diba? kulang daw yung recipe. Parang may kulang nagtatago. Pero Kulang. ayun, Kulang yung K. Oo nga, no. Binilang. Kasi tatlo yung K eh. Ando si Kirk, napatay na natin si Kirk. Oo. Si Kelra, nakita na natin. Ba't parang kulang ng isang K? nasan yung King Kong, di ba? At tama naman yung hinala niya. Maganda yung idea dito for TLPH. Hindi sila nakakampante hanggang di nakikita sa mapa sa King Kong. Pero yung lore dito ay masesecure ng Team Liquid. Yeah, masyadong malayo si King Kong doon at feeling ko ibinigay na rin talaga ng Onyx. Ang sinecure lang nila doon ay dapat wala nang mapitas at mapatay pa. Ito pa yung malalas, syncable yung waves. Tatlo yung pwede nilang isync dito. May naka-hold pa sa may middle lane. Pwedeng pwestohan ng Liquid Philippines dito yung bot as well with Carl TZ kasi may mobility siya para makahabol. Hala. Hindi lang na-clear yung wave sa mid. So, mauuna nang pumasok yung sa baba. Pero tingnan mo si Carl TZ nandun sa base. Ayan na naman. Medyo U-turn dito ang ibang mga members ng Onyx pero mamacha yung Lord na dadadala na Team Liquid! Alright! Kung napakababaka ka na buhay ni Super Brains, kaya papasok din si Kirk. Kalahati ang kanyang buhay, Bruce kayo matras na rin. Habang si King Kong pinipili niya abutin si OM at si Sanji. Kaya lang masyado maganda ang posisyon. Pop yung mimo ni Brusco. Pugulong na si Carl. Sino magiging punteriya? Ngayon nabit-bit din ni Super Brains. Si Brusco ay namatay. Isa na kagad na dapat humba. Hindi nila maabot si Sanji at si OM. At makakadalawa na si OM. King Kong as well ay tutumba at ang cover niya kukuha ng Game 1.